praise. Amen. So, narinig niyo po ba ako mga kapatid? Amen. So, sino ba ang masaya muli sa umagang ito? Sa Lord. Parang wala pang gana. Amen. Sino po ba ang masaya sa umagang ito? Hallelujah. Pakapaan natin ating Panginoon. Pasalamatan natin siya, papurihan. Siya ang karapat-dapat na papurihan at pasalamatan. Hallelujah. Praise God. Awitin muna natin ng isang awitin bago tayo magsimula. Awitin natin yung We'll Sing Forever. Pag-aralan po natin ang awit ito. Praise the Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I began to practice for a song that we will sing. It talks about redemption, what the love of God can do. It speaks about His grace and His mercy so great that made Him bear the pain on Calvary. It speaks about forgiveness for a wretched soul like me. I did chosen not to thank Him, and soon breaks into praise. What remains so special is the audience of this song. It's a group of angels and the saints join the refrain. We'll sing forever. We have just begun as David drums his heart, ringing in the song as the angels descend. The bride will lift her voice, so glad to meet her Lord, forever to rejoice. We'll sing forever. Hallelujah. This song requires sacrifice. As we get into the verses, it speaks about our lives, how we ought to manifest Him to live all that we sing. Sometimes it isn't easy when the battle gets so real. It's us to raise them up. We got all the material, the message of our day. We are taught to worship first, singing a new song, lifting up our praises with a trumpet. Hallelujah! One voice will sing forever. We have just begun, as David drums his heart. Tayo natin tumayo. Hallelujah. Ringing in the song as the angels descend. The bride will lift her voice, so glad to meet her Lord, forever to rejoice. We'll sing forever. We'll be joined forever, and Moses read his song. David will come and dance. Hallelujah, hallelujah. And what remains so sweet is that we'll do it at His feet. No one will be crying. We won't be in a hurry.
will sing forever. We have just begun. Hallelujah. As David comes his heart, ringing in the sound, as the angels descend. Hallelujah, hallelujah. Oh, the bride will live her born. So glad to meet her Lord. Forever to rejoice. We'll sing forever. Hallelujah, Lord God. Oh, we have just been. Mahabay sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Oh God. Ringing in the sound as the angels descend. The bride will in her born. So glad to meet her Lord. Forever to rejoice. We'll sing forever. We have just begun. As David comes his heart, ringing in the sound, as the angels descend. The bride will lift her voice. So glad to meet her Lord. Forever to rejoice. We'll sing forever. As we yearn to meet her Lord. Forever to rejoice. We'll sing forever. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Amen. Tayo lahat tayo bukod. Manalangin sa Panginoon. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, katulad, Panginoon, ng awit, Panginoon, pinapractice namin, Panginoon, ang buhay. Pinapractice namin, Panginoon, ang pag-awit sa iyo, Panginoon. Ngunit habang kami, Panginoon, ay umaawit, Panginoon, hindi lang ito nagiging isang awit, Panginoon, kundi nagiging isang realidad sa amin, Panginoon. Nagiging totoo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Dahil sa kabutihan mo, dahil sa pag-ibig na pinakita mo sa amin, Panginoon. Pinaramdam mo sa amin, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal. Lord Jesus, kami, Panginoon, sa iyong harapan. Narito kami, Panginoon, upang magpuri muli sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord Jesus, na kami po ay lumapit sa iyo, Panginoon, na merong inaasam, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, Lord God. Narito kami, Panginoon, upang lumapit sa iyo na may bagbag na puso, Panginoon, may pagnanasa, Panginoon, Lord God. Hayaan mo, Lord Jesus, na kami po ay lumapit, Panginoon, na habang nililinis mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Linisin mo ang bawat isa. Hayaan mo, Lord God, na maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. At Lord Jesus, hindi lang, Panginoon, kami ang masihan, Panginoon, kundi ikaw rin naman, Panginoon. Ang papuri namin, Panginoon, ay makarating sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. At Lord, sa umaga rin ito, Panginoon, dalahin ko po sa iyo, lalong-lalo na, Panginoon, ang iyong salita na siyang magiging pinaka-main, Panginoon, ng gawain ito. Ang marinig, Panginoon, ng iyong salita sa umagang ito. Nasasabik kami, Panginoon. Kami, Panginoon, Lord God, ay nag-aasam, Panginoon, Lord God, sa mga salita mo, Lord God. Nagugutom kami, Panginoon, sa iyong sa iyong katwiran, Panginoon. Nagugutom kami, Panginoon, sa iyong salita sa umagang ito, Lord God. Kaya mo, Lord God, at tugunin mo ang bawat isa, Panginoon. Lahat ng pangangailangan sa kagalingan, lahat ng pangangailangan, Panginoon, Lord God, sa kapayapaan, Panginoon. Oh God, walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, Lord God, ang siyang tumito, Panginoon, Lord God. At hayaan mong ang gawain ito, Panginoon, Lord God, ay maging tagumpay, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, nasa aming kalagitnaan. Purihin ka at pasalamatan sa iyong dakilang pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Awitin natin salamat. Praise God. Amen. Yung mga nakakaalam po, pakisabayan po ako. Amen.
Hallelujah. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Hallelujah! Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, huwag kalimutang ikaw ang aming lalapitan. Ikaw, O Jesus, ang aming sandigan, di mo kami pabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Hallelujah! Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Lakas natin ang pag-awit. Hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Hallelujah, Lord! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. First stanza. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawan ang iyong dahilan bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Hallelujah! Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, huwag kalimutang ikaw ang aming lalapitan. Ikaw, Jesus, ng aming sandigan, di mo kami pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Lakas natin ang pag-awit sa Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Hallelujah! Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O God. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal amin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang ibigin ka, buhay ka nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang ibigin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Minsan ba?
Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Hallelujah! Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O God. Hallelujah, Lord God. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa amin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sa isang pagkakataon pa, hallelujah! Oh God, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa amin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! 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 Oh God! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Tuloy natin ang pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Oh God! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! I began to practice for a song that we will sing. It talks about redemption, what the love of God can do. It speaks about His grace and His mercy so great that made Him bear the pain on Calvary. Speaks about forgiveness for a wretched soul like me, and goes on to thank Him, and soon breaks into praise. What remains so special is the audience of this star. It's a group of angels and the saints join the refrain. We'll sing forever. We have just begun as David strums his heart, bringing in the sound as the angels descend. The bride will lift her voice, so glad to meet her Lord, forever to rejoice. We'll sing forever. Practicing for this song requires sacrifice. As we get into the verses, it speaks about our lives, how we ought to manifest Him, to live all that we see. Sometimes it isn't easy when the battle gets so real. Yes, things are raining on us. It's us to raise them up.
We got all the material, the message of our day, and we are taught to worship, singing a new song, lifting up our praises with a trumpet in one voice. We'll sing forever. We have just begun. Hallelujah. As David sung his. Lift up your voice, bride. Hallelujah. Hallelujah. As the angels stand, the bride will lift her voice. So glad to meet her Lord, forever to rejoice. We'll sing forever. We'll be joined with Miriam and her tambourine, and Moses with his song. David will come and dance. Hallelujah, hallelujah. Oh, and what remains so sweet is that we'll do it at his feet. No one will be crying. We won't be in a hurry. Hallelujah. We'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. We have just begun. Just begun. As David joined his heart, singing the song as the angels listen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, God. Hallelujah. So glad to be the Lord, forever to rejoice. We'll sing forever. We have just begun. As David strums his heart, bringing in the song as the angels sing. Hallelujah, Lord God. Oh, the bride will lift her voice. So glad to meet her Lord, forever to rejoice. We'll sing forever. Hallelujah. Oh, papuri ko namin, Panginoon. Hallelujah. Oh, God. Singing in the song as the angels listen. The bride will lift her voice. So glad to meet her Lord, forever to rejoice. We'll sing forever. We have just begun. As David strums his heart, bringing in the song as the angels listen. The bride will lift her voice. So glad to meet her Lord, forever to. Sa uling pagkakataon, we'll sing forever. Just begun. As David strums his heart, bringing in the song as the angels listen. The bride will lift her voice. So glad to meet her Lord, forever to rejoice. We'll sing forever. The bride will lift her voice, forever to rejoice. We'll sing forever. We'll sing forever. We'll sing forever. Hallelujah. We'll sing
forever. Hallelujah. Mari ba natin palakpakan ng Panginoon? Papurihan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise you. Praise you, Lord Jesus. As the bride, lift her voice. Hallelujah. For the Lord. Hallelujah. Hallelujah. As the bride meet the groom. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord Jesus. Tayo natin makapuna. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. What a wonderful day. Amen. Pag nakita na natin ang ating nobyo. Amen. Ang bride. Mag-aawit siya ng aawit para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God.
salamat sa awiting yan. At ang Panginoon, tumatawag pa rin siya sa atin, sa mga makasalanan, sa mga nagugulumihanan. Amen. Salamat sa Panginoon sa lahat ng yan, Panginoon. At ngayon naman ay tawagin ko naman ang mga eaglets, mga Sunday School junior. Tama? Tawagin ko sila para sa awitin sa Panginoon. Para paano muli natin ito, Panginoon? Praise God. Amen. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the words thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. This is my soul, my
Sa umagang ito, batiin naman natin ating mga bisita. Amen. At atin silang i-welcome sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Let's welcome our dear visitor. Praise God. Wala pa na tayong bisita. So, sino man po yung bisita sa umagang ito, pwede pakitayo na lang po. Alam nyo pong bisita kayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So, hindi po sila nalista kanina. Amen. At, sensya na po kung hindi nalista yung mga pangalan, pero welcome kayo sa gawain ng ating Panginoon. At ang Panginoon ang magpala sa inyo. Panginoon ay ang papalaya. Siya ang nagbibigay ng katagumpayan sa bawat isa. Hallelujah. Amen. At nakalimutan ko pala kanina na hindi pala tayo nakapagkamayan. Amen. Pwede bang tumayo muna lahat tayo? Amen. Praise God. At kamayan natin ang ating mga kapatid. Praise God. Amen. Patiin natin sila ng maligaya sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Napakasarap po makipagkamayan, di ba? So, sa susunod po, mga kapatid, agahan po natin pagpunta sa church para makabayan naman natin ating mga kapatid. Amen? Palakpan muli natin yung Panginoon. Praise God. Hallelujah. Pwede na po tayo makaupo. Hallelujah. Amen. Amen. At ngayon naman ay tuloy natin sa ating announcements. Praise God. Ngayon po ay magkakaroon ng Ladies Department meeting mamaya pong pagkatapos ng gawain. Amen. At meron din pong youth service mamayang 1:30. Group leaders will be reporting. So lahat po ng mga kabataan ay iniimbitahan na umattend mamayang hapon ng ganap na 1:30 p.m. Praise God. At ang Sunday School Department po ay ang ating meeting ay na-move na naman dahil pinagbigyan po natin ang kahilingan ni Brother Micah dahil gustong-gusto ni Brother Micah na merong gawain talaga mga kabataan at ito ay maging fix. So, tayo na lang mag-a-adjust mga Sunday School teachers. Ang general meeting po natin ay sa June 16 sa ganap na 2:00 ng hapon. Amen. Sana po yung malinaw. Praise God. At Sunday, June 23, 2013 ay ordination na po muli ng mga EBA officers. So paghandaan po natin yan, panalangin po natin ang mga tumatayo at gagamitin pa ng ating Panginoon sa ating gawain. Praise the Lord. Amen. Nana? Sir? Okay na. General meeting pala yan. So general meeting of EBA officers. Amen. Prayer request. Pakisama po sa panalangin si Sister Nori Abello. Nang hinaraw po siya ngayon, nawa ay matanggap niya ngayon ang kagalingan mula sa ating Panginoon. So, wala pong pangalan kung sino nagbigay. So, pakisama na lang po natin sila sa ating panalangin. Amen. At batiin naman natin ang mga mag-birthday sa linggong ito. Amen. Brother Micah, pakianuhan nga natin ng konting background dyan. Praise God. I love you as deeply as a father loves his children. From Psalms 103 verse 13. Amen. Sa June 10 ay Monday, magbe-birthday po si Brother Angelito Mejia. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Sister Jinky Herbano ay magbe-birthday po sa June 11, Wednesday. Wednesday, June 11, Brother Randy Bayanan. Birthday din po ang Vice President ng ng Youth Department. Amen. June 11, Tuesday, birthday po ni Sister Ines Caridad. Amen. Happy birthday po, Sister Ines. Praise God. At Brother Arnold Apostol, birthday po sa Araw ng Kalayaan, June 12. Amen. Happy birthday sa aking kababata, Brother Arnold. Amen. Brother Margarita Regalado ay birthday po sa Thursday, June 13. Palakpan naman natin ang ating mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Napakahalagang mga araw niyan dahil diyan tayo sinilang. Sinilang tayo sa mundong ito para makilala natin ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Sunod natin. Thursday, June 13,
ay Sister Jennifer Mejia. Hallelujah! Birthday po. Sunod, Sister Abigail Garcia ay mag-birthday din sa June 13, Thursday. Marami po lang June, no? Amen. Thursday po, June 13 din ay si Jenrev De La Rosa. Amen. Happy birthday sa anak ni Brother Brian. Amen. Marian Florese ay birthday din po sa June 14. Amen. Malaki na si Marian. Amen. Brother Christian Olala ay birthday po sa June 15. Amen. Christian, happy birthday. Amen. Happy birthday and God bless you. Siyempre from your family, Elect Bright Assembly. Hallelujah. So, tawagin ko po si Brother Nemi para ipanalangin ang mga mag-birthday at prayer request, tsaka na rin po yung ating sa offering. Praise God. Sister Nori. Hallelujah. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon sapagkat ang ating Diyos ay siyang manggagamot at siyang may-ari ng lahat ng bagay. Aming Ama, sa iyong pangalan kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri at dumadakila, sumasamba sapagkat ikaw ang aming Ama, ang aming Diyos, ang aming manunubos, ang aming tagapagligtas, ang may-ari ng aming buhay, ang nagtubos at nagpatawad sa lahat ng aming pagkakasala. Kami po ay nagkakaisa at nagkakasundo na magkakapatid, ang buong kawan, ang buong iglesia, Panginoon. Alang-alang sa aming kapatid, Sister Nori, sa dako ng Bohol ay aming tinataas sa iyo ang aming kapatid. Lord, abutin mo ang aming kapatid sa oras na ito. Hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong masaganang biyaya ay padaluyin mo ang iyong kapangyarihan sa kanyang katawan at sa oras na ito, Ama, ay pinagkakaisahan namin na itaboy ang anumang gawa ng kaaway sa buhay ng aming kapatid, Sister Nori. Sa pangalang makapangyarihan, Lord Jesus Christ, ay aming inutusan anumang espiritu ng karamdaman sa aming kapatid na tinubos ng aming Panginoon, ay sinasaway ka namin sa makapangyarihang pangalan, Lord Jesus Christ, ang bautismo sa pangalan ng Panginoon na kami ay tumanggap ng kapangyarihan upang palayasin ang lahat ng gawa ng kaaway. Salamat po, Panginoon, sa iyong masaganang biyaya sa umagang ito, sa bawat isa sa amin na nananambahan at nagpupuri, nagpapasalamat. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang kagalingan ng bawat isa na sa oras na ito, Panginoon, ay magsitanggap ng kagalingan ang bawat isa, Panginoon, na nagmamahal sa iyo. Sa ngayon pa lang, Panginoon, ay maranasan na nila ang iyong masaganang biyaya, na sila'y magtamo ng lakas na nagmumula sa iyo. At ganun din naman, Panginoon, sa mga may kaarawan na nakaabot sila, Panginoon, ng araw ng kanilang pagsilang, ay aming dinadalangin ang patuloy na iyong paggabay, patuloy na iyong pangunguna, at ganun din naman, Panginoon, sa gawain sa araw na ito, ang iyong salitang mahahayag. Salamat po sa lahat ng bagay. Ang papuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalang makapangyarihan, Lord Jesus Christ, ito po ang aming pasasalamat, ang aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord Jesus. Awitin natin yung I'm trusting and resting habang tayo nagkakaloob muli. Praise God. The promise of God, I'm trusting and resting, while on this earth I trust, with the word of God down in my soul, it gives my Jesus complete control. I'm trusting and resting in the promise of God. I'm trusting and resting in the promise of God. I'm trusting and resting, while on this earth I trust, with the word of God down in my soul, it gives my Jesus complete control.
I'm trusting and resting in the promise of God. I'm trusting and resting. I'm trusting and resting in the promise of God. I'm trusting and resting while on this earth I run with the word of God down in my soul. It gives my Jesus complete control. I'm trusting and resting in the promise of God. Hallelujah. Amen. At alam ko po na ang lahat ay handa na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At ating po munang papaunlakan ng isang awitin para sa ating Panginoon. At tutuloy na po tayo sa ating pangaral ng salita ng Panginoon. So, ihanda na po natin ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Praise God. So, napakinggan ko sa isang preaching, sabi, matututunan natin na magtaas ng ating mga kamay dahil ito ay sa ating subconscious. Amen? So, kung meron tayong, kung lagi natin ginagawa, ito ay nagiging natural na. Amen? So, kung lagi tayo mag-amen, amen, sa salita ng Panginoon, kung meron tayong nakuha, ay magiging subconscious natin yon. So, mag-amen tayo, magpuri tayo sa Panginoon pag meron tayong nakuwang salita na para sa atin, sa tingin natin para sa atin. Amen? So, nasaan ko yan? At naway ang Panginoon magpala sa ating lahat. So, tawagin ko na po ang maghahandog na awit, ang choir. Praise God. Praise the Lord Jesus. Habang tinatawag sila, awitin muli natin ang Trusting and Resting. I'm trusting and resting in the promise of God. I'm trusting and resting while on this earth I trust with the word of God down in my soul. It gives my Jesus complete control. I'm trusting and resting in the promise of God. I'm trusting and resting in the promise of God. I'm trusting and resting while on this earth I trust with the word of God down in my soul. It's my Jesus complete control. I'm trusting and resting.
Ulitin natin lahat, you are awesome in this place.
You are awesome in this place, mighty God. Tayo natin tumayo, maginawit natin. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. One last time, bago tayo manalangin. You are awesome in this place, mighty God. Let's just raise our hands, let's worship Him. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. And you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Let's praise Him. He's awesome. Oh yes, Lord, you're worthy to be praised. To you we lift our lives, oh God. You're worthy of all praise. Worthy of all honor, Lord, and glory. Jesus, Jesus. Accept our praise, accept our worship, Lord. Thank you, Lord. We present our bodies as a living sacrifice to you this morning, Lord. Oh, cleanse us, Lord. Hallelujah. Send your fire, Lord. Send your fire and consume our sacrifice this morning, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. Tayong lahat ay mukot, manalangin naman namin. Kinikilala namin ang kadakilaan ng iyong presensya. Kamangha-mangha, Lord, kagaya ng sabi ng awitin. Lord, ang tao ay mapupugnaw sa harap ng iyong presensya. Sa kadakilaan nito, sa kalulhatian nito, Panginoon. At yun ang aming dalangin, Lord, mapugnaw lahat ng Lord, hindi katulad mo, Panginoon, sa amin. O God, lahat ng pagdududa, lahat ng kaisipang negatibo, lahat ng bagay na hindi kaaya-aya sa iyong harapan. Habang kami nakaharap sa iyo, Panginoon, niling namin, naalisin mo lahat, tanggalin mo lahat, Lord, sa aming kalagitnaan. Hanggang sa Panginoon, yun na lamang bahagi mo na inilagay mo sa amin ang matira ngayong umaga, Lord. Nang sa ganun, O God, ay magawa namin makipag-commune sa iyo ng gusto. Magawa namin, Lord, marinig ng malinaw ang tinig mo. At Lord, magawa namin tumugon ng nararapat sa iyong panawagan sa pamamagitan ng tinig ng iyong Espiritu ngayong umaga. Panginoon, hiling ko po, nahipuhin mo sa espesyal na paraan ang kongregasyong ito ngayong umaga. Lord, gumawa ka ng revival sa puso ng bawat individual. Paalala mo yung kadakilaan, paalala mo yung kalulatian. Kung meron nakakalimot, kung merong nalilibang at naaliw sa mga bagay ng sanglibutan, o God, ang kaisipan ay napupuno dahil sa alalahanin. O God, dalayan ko na ikaw ay pumarito at ipaalala mo kung sino ka, kung anong maaari mong gawin, kung anong maitutulong mo sa amin, O God, at kung anong nais mong maging kami, Panginoon. Hallelujah, sa pamamagitan ng mensahe na binigay mo sa amin sa huling panahon. May you just minister to every need this morning, Lord. God, alisin mo namang hadlang para makapanambahan sila ng gusto sa iyo, Lord. Tulungan mo kami, tulungan mo ang iyong lingkod sa aking, Lord, pagsusumikap na ihayag ang iyong mensahe sa kanila ngayong umaga. Para po sa iyong kapurihan, ito po ang aming dalangin. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Matthew chapter 9. Binabati ko lahat ng isang magandang umaga. Pangalan natin, Panginoong Jesus.
Nais kong isama natin sa prayer ang aking bayaw na si Brother Nelson Rance dahil siya po ay nasa ospital pa rin sa mga sandaling ito. At nakita po nila na marami daw pong baray yung kanyang puso at sila ay, yung mga doktor ay nagpapayo na siya ay dumaan sa isang bypass operation ng puso. So hindi po yun basta-basta. So pag-pray natin, Panginoon ang mamahala sa kanilang sitwasyon sa mga sandaling ito. Matthew chapter 9, nabati ko lahat, lalo na ating mga bisita. Amen. Ngayong umaga, nawa ang Panginoon ay kumatagpo sa inyo sa espesyal na paraan sa ating gawain ngayong umaga. 9 verses 16 to 17. Sabi dito, no man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up, taketh from the garment, and the rent is made worse. Neither do men put new wine into old bottles, else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish. But they put new wine into new bottles, and both are preserved. Babasahin ko lang sa Tagalog bago tayo umupo. Sabi dito sa verse 16 sa Tagalog, at sino may hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma, sapagkat ang tagpi ay bumabatak sa damit at lalong lumalala ang punit. 17. Hindi rin nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan ay nangapuputok ang mga balat at nangabububo ang alak at nangasisira ang mga balat, kundi isinisilid ang bagong alak sa mga bagong balat at kapwa nagsisitagal. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita para tayo magsipo ngayong umaga. Gusto kong pamagitan ang ating munting mensahe ngayong umaga ng room for increase. Room for increase. Puwang para sa paglago. Puwang para sa pagpapala. Lugar para sa higit na pagdami. Palagay ko akma-akma itong title natin ngayon sa ating kalagayan. Kailangan natin ng puwang para sa higit pang pagdami dito sa ating church. Naniniwala ako na marami pang gustong tawagin ng Panginoon sa dakong ito ng Pasig. Marami pa tayong mga mahal sa buhay, mga kaibigan na gusto nating dalhin sa church pero wala na tayong mapaglagyan. So, sama-sama tayong sumampalataya na ang Diyos ay magbibigay sa atin ng mas malaking lugar para ma-accommodate ang mas maraming mga tao, mas maraming bride, amen, na dapat natin paglingkuran sa dakong ito ng Pasig. Kailangan magkaroon tayo ng malaking pangitain. Amen. Para sa ating Panginoon, para sa kanyang bayan. Dahil yung laki ng pangitain nyo ang magdedetermine kung gaano kalaki ng kapangyarihan ng Diyos ang inyong mararanasan dito sa ibabaw ng lupa. Maraming bang sabihin amen? Amen. Gusto ko maging alerto kayo ngayong umaga para makalimutan natin yung init, makalimutan natin yung hirap na ating sitwasyon. Amen. I-focus natin ang gusto ang ating sarili at ating pansin sa salita ng Diyos ngayong umaga. Mas malaking pangitain, mas malaking buhay. Mas maliit na pangitain, mas maliit na buhay ang ating mararanasan. Ang sabi ng ating Panginoon, ako'y naparito para bigyan kayo ng buhay. At hindi lang basta buhay, gusto kong bigyan kayo ng saganang buhay. Sa dapat yun ang ating vision, saganang buhay. Pag sinabi nating sagana, hindi lang ito nangangahulugan ng material na blessing, kundi spiritual na pagpapala. Ito'y tumutukoy sa kapangyarihan ng Diyos na nakalaan sa atin. Saganang kapangyarihan. Saganang habag, saganang pagkilos ng Diyos sa huling panahon. Dito sa binasa natin, Matthew chapter 9, sinasabi ng ating Panginoon na hindi ka pwedeng maglagay ng bagong alak sa lumang balat. Dahil yung
botelya ng alak noong araw, ang gamit nila ay mga balat ng hayop. At yung balat ng hayop, kapag ito'y sariwa pa, ito'y malangis pa. Kaya ito'y akmang lagyan ng bagong alak. Bakit? Kasi yung alak ay nag-expand. Nag-ferment kasi yun eh. At nag-expand siya. Diba? Nag-create siya ng acid. At dahil doon, kailangan yung lalagyan niya ay mag-expand na kasabay niya. Dahil kung hindi, ito ay sasabog. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang balat. Dahil yung lumang balat ay hindi makaka-cope up doon sa expansion ng alak. Alright? Ang bagong mensahe ay hindi pwede doon sa lumang tao. Can you say amen? Ang mensahe sa panahon ay hindi pwede doon sa isip Pentecostal lamang. Isip Metodista, isip Baptist. Can you say amen? Hindi ubra dahil sasabog ang kanilang isip. Sasabog ang kanilang pananaw. Hindi kaya i-contain, amen, ng lumang sisidlan, ang bagong, amen, hallelujah, alak ng salita ng Diyos sa huling panahon. Kailangan ng mga bagong nilikha. Can you say amen? Kailangan ng mga dating namatay na sa dating pagkatao at nabuhay na maguli sa Espiritu ng Panginoon. Amen, para magawa niyong, amen, makontain ang mga kapahayagan na inilaan ni Lord sa huling panahon. Dahil kung hindi, sasabog kayo. Hindi nyo makakayanan ang expansion, ang increase, ang paglago. Can you say amen? Bago tayo makakita ng manifestasyon ng paglago sa panglabas, tandaan nyo to, palaging kailangan magbibigay tayo ng puwang para sa paglago sa ating panloob na pagkatao. Anumang growth, anumang increase na nakikita nyo sa ating ministry, o sa ating sariling individual na pananampalataya, okay, sa physical na ating aspeto ng ating buhay, yan ay nagsimula sa ating panloob na pagkatao. Dahil nanampalataya ka, dahil naniwala ka na ikaw ay palalaguin, dahil ikaw ay naghanda ng puwang para ikaw ay pagpalain, kaya nagmanifest yun sa iyong panlabas sa pagkatao. So you see, kailangan palagi kang nagbibigay ng puwang sa paglago. Ang Diyos kasi ay hindi mo pwedeng sairin. Ang Diyos ang bukal na hindi natutuyo. Siya ang bukal ng lahat ng mabuting bagay. Bukal ng lahat ng bagay na malinis at dalisay. Bukal ng pag-ibig, bukal ng pagtitiis, bukal ng pagpapahinuhod, bukal ng kapangyarihan, bukal ng kagalingan. Can you say amen? Siya ang bukal ng kabanalan, lahat na ng dalisay at puro at malinis na maisip nyo, galing sa Kanya lahat yan. At ang aking balita, iyan ay unlimited. We're serving an unlimited God. Infinite God. A great God, a big God. Kaya dapat yung ating sisidlan palaging malaki. Dahil pagka maliit lang ating inahandang sisidlan, ay minamalit natin ang Diyos. Pagka maliit ang ating expectation, minamalit natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dapat pumarito kayo ngayong umaga na merong malaking pag-aasam, malaking expectation. Hallelujah! Praise the Lord, naghahanda kayo, naghihintay kayo ng malaking himala sa iyong buhay. Malaking pagpapala. Amen. Mga pagpapala na marahil iisipin nyo, matatanggap nyo, amen, sa loob ng 10 taon na 20 taon. Pero kayang ibigay ni Lord yan sa loob ng isang araw lamang. Praise the Lord! Yung kaligtasan ng mga kapatid nyo, ng mga mahal nyo sa buhay, na iniisip nyo sa kanilang kalagayan, parang medyo matigas ang puso nito, mga kapatid ko ito. Ang nanay ko, ang tatay ko talagang walang panahon si Diyos, para bang kailangan yata ng mga 5 taong pang pananalangin at pag-aayono. Gusto ko sabihin sa inyo, kapag ang Diyos ay kumilos ngayon, yung kanyang maaaring gawin sa loob ng 10 taon, ay maaaring niyang gawin ngayon, ayon sa inyong pananampalataya. Hallelujah. Ang Diyos, remember, has unlimited supply. Ang problema natin ay limitado yung ating abilidad na tumanggap. Yun ang nagbibigay ng limitasyon si Diyos. Wala sana siyang limitasyon, pero yung kakayanan nating tumanggap ang limitado. Alright?
Ano kaya kung meron akong 100 galong tubig na gusto kong ibigay sa inyo? Kaya lang, ang meron lang kayo sa bahay na container ay 1 galon. Hindi problema ang supply. Diba? Pwede ko kayong lunurin sa aking tubig. Pero ang problema nyo ay 1 galon lang yung container nyo. You see? So anong dapat natin gawin? Tapon natin yung galon. O kaya, humanap tayo ng mas malaking container para yung supply na available ay pakinabangan natin as much as possible. Amen. Alam ko ako sa inyo, mag-ahalugog na ako sa mga, tawag dito, tindahan ng mga basyong drum. At mag-iipon ako sa bahay ng mga drum na basyo. Bakit? Kasi nalaman ko na merong daan-daang libong o daan-daang galong tubig na available. Right? So, ganun din tayo. Ang supply ni Lord ay walang limitasyon. Hindi mo kayang sairin. Ang problema natin ay yung laki ng pananampalataya natin. Dahil ang Diyos ay nalilimitahan sa laki o liit ng inyong pananampalataya at yung pananampalataya nyo, ang kakayanan nyong tumanggap. Wala kayong matatanggap na naman mula sa Diyos kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. So anong kailangan natin gawin? Kailangan natin expand ang ating pananampalataya. Sabihin natin kay Lord, Lord, increase our faith. Palakihin mo ang aming kakayanan, Lord. Lord, tulungan mo kami makapaganda ng maraming container. Hallelujah. Ang sabi ng ating propeta sa message na, who had believed our report? Sa Toledo, ang sabi niya, His power is unlimited. It's limited to your faith, though. Do you believe it? Alright, His power is unlimited, but it's limited to your faith. Ang sabi niya sa who had believed our report? I believe His mercies is unlimited. And I believe that tonight His mercies to you is unlimited. It's your faith that limits God. Walang limit ang kanyang awa. Walang limit ang kanyang biyaya. Kaya lang yung pananampalataya nyo ang naglilimita sa Diyos. Walang limit ang kanyang kapangyarihan. Pero sabi niya, ang problema yung pananampalataya nyo, yung liit ng pananampalataya nyo ang naglilimita sa kapangyarihan ito. Huwag niyo sabihin, nakita na namin ang todo ng kapangyarihan ng Diyos. Nagkakamali kayo. Amen. Hanggat buhay tayo, merong higit pang kapangyarihan ng Diyos na maaari nating maranasan. Hallelujah. Huwag niyo isipin, natodo ko na yung aking karanasan sa Diyos. Nandun na ako sa summit, sa dulo. Nandun na ako sa kaduluduluhan. Todo na to, wala na akong maaari pang asahan kay Lord. Nagkakamali kayo. Hindi siya nalilimitahan. Ang kapangyarihan niya ay walang katapusan. Amen. Marahil sabihin nyo, well, hanggang dito lang nakarating yung mga nanay ko sa pananampalataya. Inabot ko na yung inabot nila. Hanggang dito na lang siguro ako. Pag ganyan ang pag-iisip nyo, ay nililimitahan nyo ang Diyos. At yung mas mainam na gusto niya ibigay sa inyo, ay pinagkakait nyo sa inyong sarili. Bakit? Kasi sinasabi nyo na hanggang dito na lang. Siguro hindi na ako makakaahon dito sa kahirapan ko. Hindi na nga, pag ganyan ang iyong iniisip. Huwag niyo sabihin, masyadong malalaki ang hadlang sa aking daan. Masyadong malalaki ang pakikipagbaka. Hindi na ako makasulong. Hindi ko na kayang makasulong. Hindi ka na nga makakasulong. Bakit? Kasi 1 galon lang yung container mo eh. Diba? Pag ganyan ang pag-iisip mo, 1 galon lang yung container mo, samantalang ang dami-daming available na tubig para sa iyo. Hanggang dito na lang, di ba? Ganyan ang isip ng mga denomination, di ba? Tapos na ang mga araw ng himala. Ang panahon ng himala ay natapos na ng panahon ng mga Pentecostes o ng mga Pentecostal fathers, I should say. Di ba? Ng mga apostoles. Tapos na yun, wala na tayong asahan. Ano yun? 1 galong container. Isipin mo, pagkasyahin mo ang Diyos sa 1 galon, at yun ang ginagawa ng mga denomination. Anong mga denomination? Mga sisidlan, mga balong sira, mga balong butas, ang sabi nga, broken cisterns. Hallelujah. Hindi kayang i-contain ang Diyos at napakalimitado ng kanilang container para enjoyin ang mga biyaya ng Diyos at pagpapalang nakalaan sa panahon. Hallelujah.
Hindi na nagpapagaling ang Diyos. Wala nang himala. Hindi na siya. You see, that's Baptist container. Merong bagong balat na available para sa bagong alak ngayon. Na kayang sumabay, hallelujah, sa expansion ng salita, sa paglaki ng salita, sa paglaki ng revelation. Can you say amen? Hallelujah. Naalala nyo, nung minsan, sa 2 Kings chapter 4, meron isang balong babae na sa kahirapan niya, hindi siya nakabayad ng kanyang utang, at narito na yung maniningil, at kukunin yung dalawang anak niya, chapter 4, verses 1 pababa. At gagawin na lang alipin bilang kabayaran ng kanyang utang. Kaya siya ay lumapit kay Elisha. Si Elisha, nung siya ay magpakita, ang sabi sa verse 2, kung inyong titignan, and Elisha said unto her, what shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? Ano mo may paglilingkod ko? Ano bang natitira sa iyo sa bahay? Ano pa bang meron ka? At ang sabi nung babae, and she said, thine handmaid had not anything in the house save a pot of oil. Ito na lang po ang natitira sa akin. Isang palyok ng langis. Yun na lang po. Todo na yun. So verse 3, then he said, go borrow the vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels. Borrow not a few. Tandaan nyo, ito ang kabilin-bilinan niya. Huwag kang manghihiram ng kaunti. Ito ang payo ko sa iyo. Wala ka ng container, yan na lang natitirang langis sa iyo. Ang gawin mo, manghiram ka ng mga basyong lalagyan sa inyong mga kapitbahay. Huwag kang mahiram ng konti. Huwag kang manghiram ng konti. Kabilin-bilin na ni Elisha. Hindi ko alam kung ilan yung nahiram nung babae. Pero ang nangyari, nung dalhin nila yung mga basyong lalagyan at isalin niya yung langis na galing doon sa natitirang palyok, amen, na meron siya doon sa bahay, yung langis ay hindi na uubos hanggat hindi napupuno lahat ng sisidlan. Ano yun? Ang Diyos ay naghimala. Ang Diyos ay nagpakita sa kanila na hindi actually yung palayok ang source ng babae. Amen? Dahil hindi, imposible na yun ang source. Ang source ay ang Diyos. Saan manggagaling yung langis na pumuno ng mga container na hiniram? Hindi galing doon sa palyok na yun eh. Minultiply ni Lord. Kinreate niya. Nag-create siya ng pagkakataon yun para dumami yung langis. At yun ang gusto ipakita ng scripture sa inyo. Minsan ang tinitingnan nating source ng ating pinagkukunan ng pangangailangan ay yung trabaho natin. Yung konting negosyo natin. Yung natitira sa bahay. Pero gusto ko ipaalala sa inyo, hindi yan ang source nyo. Masyadong maliit yan para maging source nyo. Amen. Naisip nyo ba kung paano nyo napag-aral yung marami yung anak? Kayong mga mahihirap na meron maliit na trabaho lamang. Pero ngayon, graduate na rin yung mga anak. Anong source nyo? Yung bang trabaho nyo? Hindi. Dahil kung yung trabaho nyo lang ang tinignan yung pagkukunan, hindi kakasya yun. Hallelujah! Ang pinagkukunan natin ay ang walang hanggang Diyos. Nakapangyarihang manlilikha. Kaya hindi tayo nakadepende sa trabaho natin. Hindi yan ang source natin. Hindi yung maliit na negosyo mo, hindi yung alkansya mo na tinatago-tago, kundi yan ihipuin ni Lord. Hindi yan sasapat sa iyo. Hallelujah! Siya ang tunay na source. Siya ang bukal ng lahat ng ating pangangailangan. Blessed be the name of the Lord. So sabi, huwag kang mag-iipon ng konti. Damihan mo ang hiram ng mga basyong lalagyan. Diba? Nasa babae, yung dami ng langis na makukuha niya. Wala sa Diyos. Wala kay Elisha. Wala sa kamay ni Elisha, wala sa kamay ng Diyos. Binigay ng Diyos yung sa kamay ng babae. Kaya ang bili ni Elisha, manghiram ka ng singdami ng maaari mong mahiram. Kung siya nakahiram ng 5 galon, yun ang dami ng langis na kanyang makukuha.
Kung nakahiram siya ng 10 galon, yun ang dami ng langis na makukuha niya. Kung nakahiram siya ng 100 galon, o 100 container, yun ang dami ng langis na kanya makukuha. Yun ay nasa kamay niya. Kaya ang sabi ni Elias, make sure, wag kang ihiram ng konti. Amen? Blessed be the name of the Lord. Ang supply ni Lord ay unlimited, pero nasa kamay natin, ang dami ng ating matatanggap. Nasa pananampalataya natin. Amen. Remember, sabi ng ating Panginoon palagi, Matthew chapter 9 at iba pang mga lugar sa Scripture, amen, be it unto you according to your faith. According to your faith, it shall be done unto you. Ayon lamang sa pananampalataya mo. Ayon lang doon sa naipon mong container. Hallelujah. Ang supply ko ay walang hanggan, pero ang matatanggap mo lang ay ayon doon sa kaya mong panampalatayanan. Hallelujah. Dito sa message niyang hidden life, sabi ng ating propeta, and now, when the brethren received the baptism of the Holy Ghost, they said, this is the summit. Ito na ang pinakarurok nung matanggap na nila ang bautismo ng Espiritu Santo. And that's what that's the Pentecostal people received. They received the baptism of the Holy Ghost. No question about that. Amen. In their day, in their age, they received the true baptism of the Holy Ghost. And they said, this is the summit. This is all of it. But brethren, that's wrong. Amen. Alam natin na mali yung bakit kasi ngayon alam natin na merong adoption of sons pa. Alam natin na meron pang manifestation of the sons of God. It's not just baptism of the Holy Spirit. Meron pa ngayong, amen, revealing of the Son of Man. Hindi nila alam yan sa Pentecostal. Alam lang nila yung nanginginig sila, nag-speaking in tongues sila, napupuspos sila ng Holy Spirit. And we don't deny that. But that's not the summit of it. That's not the all of it. Amen. Brother Branham said, that's wrong. Yun lang yung dami ng lalagyan na kanilang naipon. Hallelujah. And so sabi niya, but brethren, that's wrong. See, there is no summit to God's power. Sabi niya, we move on and on and on. It's the unlimited resources of God that has never been tapped yet. Blessings and powers. Pansinin niyo ba yun? Mga plural yan. Blessings, powers. Hallelujah. That we know nothing about. Hindi pa natin nadidiskubre. Marami pa. Hindi pa natin naihipo. It's never been even revealed to archangels. It is laying just ahead for His church that will believe. Amen. So, narito ko para sabihin sa inyo, hindi dapat kayo, amen, manatili sa kinalalagyan nyo lamang ng walang pag-unlad. Kung inyong estado ng pananampalataya ay katulad pa rin noong nakaraang taon, walang pagsulong, walang pang-unlad, ano ibig sabihin yan? Amen? You are shortchanging yourselves. Ano ibig sabihin nun? You're living below your God-given privileges. Dinadaya nyo ang inyong sarili pag hindi kayo sumusulong. Kung ang pananampalataya nyo ay hindi higit kesa nung nakaraang buwan, you're shortchanging yourself. Kung ang pananampalataya nyo ay hindi umuunlad at hindi mas malaki kesa kahapon, there's something wrong. Dahil ang sabi ng ating propeta, we should move on and on and on. We should go on moving forward. Hallelujah. Praise God. It's just ahead for His church that will believe. For eye has not seen, ear has not heard, neither has it entered the hearts of men what God has for them in store that love Him. Alright? Kaya gusto kong tuwing tayo, amen, ay dumadalo ng gawain, palaging meron tayong inaasahang matatanggap na dagdag mula kay Lord.
Hallelujah! Hindi lang yung nakapagpahaba tayo ng buhok, nakapagpahaba tayo ng damit. That's good. Pero kung hanggang ngayon yan pa rin lang ang pinagmamalaki mo, I'm sorry, napag-iwanan ka na. Para yung horse and buggy sa panahon ng mga believers ng message nito. Amen, nasa astronaut age na, pinagmamalaki mo pa rin yung mahaba mong buhok. Hindi ko sinasabing ating yang dinidespise. Amen, ang sinasabi ko, there's a lot more than that in the message. Amen. Dapat tayo na nabubuntis na tayo, amen, sa kapangyarihan ng Diyos. Dapat tayo nabubuntis na ang bawat isa sa inyo ng pag-ibig sa kapatid. Amen. Ng manifestasyon, ng pagpapagaling. That when you lay your hands on each other, sa mga mahal nyo sa buhay, o sa mga kapatid nyo na nangangailangan ng kagalingan, dapat yan ay mag-manifest sa inyo. Dapat masigit na kayo kaysa dun sa holiness lamang. Amen. Para makapanindigan sa kung ano ang tama sa opisina, sa eskwela, saan man kayo naroon. Praise the Lord. Kung hanggang dyan lang ang pinagmamalaki natin, maging Pentecostal na lang kayo. There's a lot more in store. God has for them in store that love Him. Sabi niya, so let's move up and claim our rights. Sino ba dito? Amen, ang magbabangon at mag-aangkin ng kanyang karapatan. Hallelujah. Sabi niya, as God opens the gates and swings out the welcome mat, let's move on up into deeper depths and never colonize ourselves. To organize ourselves and to get into a place where this is, we believe this, and that's all. Let's believe this, plus how much more we can hear from God. I think that ought to be the motive of every man and woman that loves the Lord Jesus, to receive all that you can from the hand of His bountiful mercies. That's my heart. That's the reason I never joined any organization. Dahil ang organisasyon ay parang isang container na limitado. Nagbabakod, ito lang, hanggang dito lang ang kaya naming panampalatayanan. That's why we are not a denomination, we are not an organization. Naniniwala tayo sa malayang pagkilos ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah! Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Hallelujah! Inaniniwala natin kung ano yung nahayag na sa atin, plus kung meron pa siyang ihahayag. Blessed be the name of the Lord. Have mercy, Lord. So ang babae, nakuha niya ayon sa dami ng kanyang nahandang sisidlan. Hallelujah. Sabi sa Ephesians chapter 3 verse 20, now, unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Gusto nyo malaman kung gaano kalaki ang supply na available sa atin? Ang sabi, sa Kanya daw na makapangyarihan na gumawa ng lubhang marami. Paano pagkakasabi sa Tagalog? Gusto kong basahin sa Tagalog. Lubhang sagana. Alright? Lubhang sagana na higit kesa sa ating mahihingi o maiisip. Amen. Itodo nyo na yung gusto nyong hingin. Itodo nyo na, isipin nyo na yung gusto nyong isipin na hingin at kailangan kay Lord. Sabi, lubha pa rin dyan. Hallelujah. Ang kakayahan ng Diyos. Lubhang sagana at higit pa rin dyan. Hallelujah. So He's exceeding and abundant God. Yan ang tandaan natin.
Huwag natin kalimutan, ang Diyos ang pinaglilingkuran ko is far and beyond. Exceeding, abundantly, far and beyond what I can ask or think. Hallelujah. Sabi ng ating propeta sa Jesus Christ, the same. Sabi niya, anything that was included in the atonement is the personal property of every believer. Sino bang believer dito? Amen. Lahat daw ng kasama doon sa tinubos ng Panginoon sa Kalbaryo ay pag-aari mo. Praise God. At nagpatuloy siya, ang sabi niya, when a man gets saved, or a woman, boy or a girl, God gives them a checkbook. As it was with Jesus' name at the bottom of every check for anything, redemptive blessing that Jesus died for. Alright, kung meron kayong blankong cheque at may pirma na doon sa ibaba, at nalaman nyo na ang pondo ay walang limitasyon, ano ang ilalagay nyo doon sa blankong cheque? 1 kilong kamatis. Anong ilalagay nyo? Speaking in tongues. Anong ilalagay nyo? Konting panaginip dito, konting panaginip dyan. Anong ilalagay nyo? Meron kayong booklet, pagkatapos lahat yung pirmado na. Kumbaga parang container para sa lahat ng available na pagpapala na binayaran na sa Kalbaryo, at ang sabi, yun ay sa'yo na lahat. May karapatan ka na mag-withdraw. Dahil kasama ka ni Kristo na nandun, napako sa krus. At bahagi ka ng kanyang ekonomiya. Kaya blanco yung cheque. Kung ano ang gusto mong hingin, hingin mo sa pangalan ng Panginoong Hesus, sabi, nang may pananampalataya, at ito ay matatanggap mo. Tuloy natin pagbasa, sabi, anything that was included in the atonement is the personal property of every believer. When a man gets saved, or a woman, boy or a girl, God gives them a checkbook, as it was with Jesus' name at the bottom of every check for anything, redemptive blessing that Jesus died for. It's your personal property. Don't be afraid to fill it out. The Bank of Heaven will recognize it. Hallelujah! Brother Ray, masyadong malaki itong aking pangailangan ngayon. Masyadong malala itong sakit ng aking mahal sa buhay. Amen. Lagay mo lang sa cheque. Amen. Hindi yan babalik, hindi yan tatalbog. The Bank of Heaven will recognize it. It's unlimited. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Jesus said, whatsoever things you desire, when you pray, believe, you receive it. Whatsoever you ask the Father in my name, that will I do. Amen. At kanyang dinugtungan, the unlimited, unsearchable riches of Jesus Christ in that promise. Unlimited, unsearchable riches of Jesus Christ in that promise. Hallelujah. Parang yung foolish virgins lang at saka wise virgins, kumpara nyo. Yung foolish virgins, na siya humayo para sa lubungin, ang bridegroom, ang dala niya ay lampara lamang. Kaya nangyari, naubusan siya ng langis. Pero yung wise talaga. Maliban doon sa lampara, meron siyang sisidlan. Meron siyang reserbang langis. Alam niya kung paanong magtrabaho ang Diyos. Alam niya ang prinsipyo ng pagpapala at pagkilos ng Diyos sa isang mananampalataya. Amen. Amen. Ito ay ayon sa inyong pananampalataya. That's why ang message ay dumating para palaki ng ating pananampalataya. Anong klase ng pananampalataya ang dulot ng mensahe? May I ask you? Rapturing faith.
perfect faith. Amen. And faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang sabi ng ating propeta, rapturing faith lays in those tapes, in those messages. Bakit? Kasi kung ano yung naipangaral sa inyo, hindi kayo magkakaroon ng pananampalataya doon hanggat hindi nyo naririnig. Kaya sa dami ng ating narinig sa message, dapat yung pananampalataya nyo ay lumaki na ng lumaki, ng lumaki, ng lumaki, ng lumaki, lumaki, ng lumaki. Para magawa nyo pananampalatayanan at tanggapin lahat ng pangako ng mensahe sa inyo. Alright. Hindi lang basta anointing. Ang pangako ng mensahe ay quickening power. Hindi lang basta pananampalataya para magpagaling. Ang pangako ng mensahe, rapturing faith, faith that will change the atoms of your body. Hindi kaya ng denomination yan. Hindi kaya ng maliit na container yan. Hindi kaya ng maliit na pananampalataya yan. Yun lamang nakarinig ng tinig niya. At sumampalataya. Ang makararanas ng mga bagay na yan dahil sila lang ang may container na umakma. Sila lang ang nagkaroon ng botelyang balat. Can you say amen? Na sariwang-sariwa. In fact, bloody pa rin. Nagdurugo pa. Sariwang-sariwa. Kaya kayang mag-expand. Hallelujah. Sa kung ano man gustong ibigay ni Lord sa iyo sa huling panahon. Hallelujah. Hindi lang basta, amen, kapangyarihan, kundi transforming power. Hindi lang basta baptism of the Holy Spirit, but manifestation of the children of God. Adoption of sons. Hindi lang kapangyarihan para gumawa ng mga himala, kundi ang Diyos minsan pa magkakatawang tao sa pamamagitan ng inyong mga katawan. Hallelujah! Na siyang magsisilbing huling tanda sa Gentile age. Alam niyo ba yun? Minsan masyado natin iniintindi yung mga tanda sa langit at tanda sa lupa, tanda sa himpapawid, liwanag dito, usok dito, UFO doon. Alam niyo, para yan sa mga unbeliever. At sabi nga ng ating Panginoon, sino ba ang hanap ng mga tanda? This adulterous generation. Hanggat walang kaimahimala, hindi nila mapag-uusapan ng tungkol sa Diyos. Pero kahit pa makita nila, anong ginawa nila pagkatapos? Pero para sa nobya, pag nakita nila yung huling tandang yun, maghahanda na sila. Alam niyo kung ano yung huling tanda na nakita ni Abraham bago dumating si Isaac? And Abraham is a perfect type of the bride. Amen? Alam niyo kung ano yung huling tanda? Yung pagdating ni Elohim na nasa katawang alabok. Tatlong anghel sa pakiwari niya ang lumapit sa kanya. Pero nung mapalapit na sa kanya, nakilala niya yung isa na nandun sa gitna at tinawag niyang Elohim. Lord! Hallelujah! Sila'y naghihintay sa pangakong anak. At lahat na ng klase ng tanda, nasaksihan nila noong mga nakaraang panahon. Amen? Nandun na sila sa ika-24 na taon na paghihintay. Noong Panginoon ay magpakita sa kanya sa lamaan at nagtanong, nasaan si Sarah na iyong asawa? Paano niya nalaman na ang pangalan ng asawa niya ay Sarah? Samantalang kakapalit lang ng pangalan nun, Sarah yun dati. Pero ngayon, ginawa ng Diyos na Sarah at itong isang ito na bisita niya na isang estranghero, may alikabok ang kanyang damit, ang sabi ni Brother Branham, at inahinan ni Abraham ng cake at pinainom ng gatas. Uminom, kumain ng karne, at nagpagpag ng alikabok. But Abraham called him Elohim. At tignan niyo yung tanda na ipinakita niya. Nagawa niyang ma-discern kung ano ang iniisip ni Sarah sa likod ng tolda. Sabi niya kasi, Abraham, sa ganitong panahon, sa susunod na taon, ay bibisitahin ko kayo ayon sa panahon ng buhay. At si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak, magdadalang tao. At si Sarah doon sa likod ng tolda, think of it now, paano niya nalaman na nandun si Sarah sa likod ng tolda?
At humalakak si Sarah, sabi, hihihihi, ako na matanda na, magkakaroon pa ng pleasure with my Lord, na matanda na rin. At pinuntahan siya ni Abraham. Ang sabi ni Elohim kasi, bakit tumawa si Sarah? At pinuntahan siya ni Abraham, sabi, tumawa ka raw, Sarah? Sabi ni Sarah, hindi. Nagsinungaling pa siya. And right then and there, pwede siyang paslangin ng Diyos dahil sa pagsisinungaling sa harapan niya mismo. Pero hindi siya magalaw ng Diyos. Bakit? Kasi bahagi siya ni Abraham. At ang Diyos ay may tipan kay Abraham. Hallelujah! Pwede na sana tayong utasin lahat ng ating Ama sa langit dahil sa ating kasalanan at pagsalangsang na ginawa. Pero hindi niya tayo magalaw dahil tayo ay bahagi ni Kristo ng nobyo natin. Blessed be the name of the Lord. Amen. Ano yung pinakita niyang tanda? The sign of the Son of Man. Yun yung sinasabi, it's the revealing of the Son of Man. Ang the Son of Man kasi ay may kinalaman sa pagiging tao. Diba? Si Christ ay tinawag na Son of God, Son of David, Son of Man. Yung Son of Man, ministry niya ay minanifest siya sa pamagitan ng isang propeta, isang tao. At nung panahon, it's a foreshadow of what is going to happen in the last age, in the last days. Sa panahon natin, yun ay propesya tungkol sa atin. Nakikinig ba kayo sa akin? Darating ang panahon, as it was in the days of Lot, yung panahon ni Lot, yun din yung panahon ni Abraham. Ang buhay sila sa isang panahon, remember? So shall it be when the Son of Man will be revealed again. Palaging kinuquote siya ng prophet, Luke 17:30. Bakit? Yan ay tanda para sa mga pinili. Ano yun? Yung tandang pinakita ni Elohim kay Abraham, yun ang ipapakita ng Diyos sa atin sa huling panahon. Ano yun? Yung pagiging Son of Man ng Diyos. Prophet. Discerner of the thoughts and intents of the heart. Can you say amen? Sino yun? Ang sabi, the Word of God is quick, powerful, sharper than any two-edged sword, and is the discerner of the thoughts and intents of the heart. Alright? Sino yun? The Lord Jesus Christ. Nung dumating siya, amen, sa ating panahon, para tuparin yun, ginamit niyang isang, amen, abang lingkod sa pangalan ni William Marion Branham, isang 7th grader na taga Kentucky. Pero siya ay mangungusap sa karamihan at kanyang tatawagin ang pangalan ng mga tao na first time niyang makita. At sasabihin niya, ang pangalan mo ay ganito. Hindi lang yun, ang number ng telepono mo ay ganito, o yung number ng bahay mo ay ganito. Amen, ikaw ay na-involve sa isang disgrasya 50 years ago, kaya meron ka iniinda sa iyong likuran. Sino yun? Si Brother Branham ba yun? No. Amen, ito yung sinasabi na muli ay maihahayag ang anak ng tao sa laman. Hallelujah. And 100%. Amen, walang pagkakamali. Amen. Out of thousands, hundreds of thousands of times, it was, amen, 100% precise. Sino yun? Ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi yung propeta ang tao, kundi hiniram niya pansamantala yung katawang yun para tuparin ang hula as it was in the days of Lot. Ngay 3 anghel. Meron 3 kilalang mensahero na nabuhay sa ating panahon. Kilala niyo kung sino? Billy Graham, Oral Roberts. Si Billy Graham dun sa mga fundamental. Si Oral Roberts sa mga Pentecost.